I shared this story mga few months ago na. I have to say it again so that yung mga deranged Duterte haters dyan, maintindihan ninyo kung bakit namin sinusuportahan si PRRD. I had a conversation with a, medyo pa siya, bata pa siya na babae na super pink. Hindi naman siya rabid, mabait siyang bata. So, of course, galit siya kay PRRD kasi mamamatay tao daw si PRRD, ganyan-ganyan, wala daw siyang regard sa human life, ganyan-ganyan. Yung mga typical na galit nila kay PRRD. Ngayon, yung friend ko, binigyan siya ng senaryo. Okay, ganito. Meron kang barel, hawak mo yung barel, and right in front of you, ay merong tao na may hawak na kutsilyo and running after your mother or someone you love. Nasa harapan mo, within shooting distance. You have the opportunity to neutralize that person who is about to kill the person that you love. So, kasi sinabi namin sa kanya, put yourself in that situation, i-internalize mo, what are you going to do? Ikaw, may hawak kang barel, yung gustong pumatay sa taong mahal na mahal mo, may hawak na kutsilyo, and running after doon sa mahal mo sa buhay. Sabihin na natin kung nanay mo, ganyan, nanay mo. Papunta siya, will you shoot that person who is about to kill your mother? Naiyak siya, sobrang siyang naiyak. Sabi niya, no, I cannot, hindi ko kayang pumatay para protektahan yung nanay ko, ganyan. Hindi niya kayang kalabitin yung barel, hindi niya kayang gawin yon, even if that is going to save the life of the person she loves. And I understand, kasi meron talaga taong ganun eh. We were not saying it to embarrass that girl, that Gen Z girl. Hindi namin siya tinanong para i-embarrass siya. Ang sinasabi namin sa kanya is that is why you need people to do it for you. Kasi may mga tao talaga na hindi kayang gumawa ng hard decision. In this case, buhay ng taong mahal na mahal mo ang nakataya, and in order to do that, in order to save that person na mahal mo, you have to neutralize yung tao na gustong saktan yung taong mahal na mahal mo. And you have the means. Kung gusto mo kalabatin yung gatilyo, tatamaan siya sa paa or whatever it is, ganyan, kung paano mo gagawin, di ba? Naiyak siya. Sabi, hindi ko kayang mag-decide. And I think, that's fine. That's okay. Kung ganun yung desisyon niya, kung ganun yung feelings niya, na hindi niya kayang gawin yun, hindi natin siya mapipilit. Diba? And I told that girl, that is why your politics cannot decide for us. Your politics of respecting human life, regardless, kineme, ganyan. You cannot decide for the welfare of the people. Why? Because deciding on how to protect the welfare of the people will require making hard decisions. That is why we need leaders like PRRD. Kasi si PRRD, hindi siya mahihirapang mag-decide. Inyo-neutralize niya yung taong papatay sa nanay mo. Inyo-neutralize niya yung kriminal na yan. Para yung nanay mo at ikaw ay mabuhay ng papayapa at secured. So that is why you do not have to make the hard decision for yourself. Because a leader like PRRD is the one who's going to make that decision for you. That is why your politics cannot be the politics na mag-govern dito sa bansang ito. Because your politics is going to be indecisive. Hindi mo magawa kasi mamamatay yung, hindi ko kaya pumatay. Diba? So, I hope those people na hindi nyo maintindihan kung saan kami nanggagaling, kung bakit gusto namin yung ganong klaseng leader na katulad ni PRRD. Kasi, the Duterte kind of politics would always think of the general welfare. And they are willing to do the hard decision to protect me and my fellow Filipinos. I don't think your politics can do that. Hindi yun kayang gawin ng politika ninyong pulpol na pretentious, na hindi lahat importante, human rights, ineme, ganyan. Anong ginawa ninyo dun sa addict na,
ang tawag dito, ano yung ginawa niyo sa war on drugs? Ay, hindi, dapat hindi madugo. Ganyan. Huwag tayong papatay ng addict or ng drug pusher or whatsoever. What happened few days ago? Na merong nagshabu na UV Express driver, pumatay ng isang bystander, nag-injure ng 3, nanira ng property, sinagasaan 13 motor, binanggang isang sedan, naging danger sa life ng mga ordinaryong Pilipino. Why? Because our leaders decided na, ay hindi, irespeto natin yung mga yan. Huwag natin patayin, huwag natin takutin, di ba? You are actually trying to justify yung incompetencies ninyo by saying na hindi, yun kasi yung humane. Yun kasi yung humane para dyan sa pusher, para dyan sa addict, para dyan sa drug lord. But you're not taking into consideration, is it humane for the people whose security and life were threatened by these people? Hindi nyo iniisip yun. So, yun lang. Ang galit lang naman kay PRRD, mga addict, mga masasamang loob at may kamag-anak na addict. At yung mga politiko na ginagamit ng mga taong bayan. Sasabihin lang nila, wag mo gawin yan. Walang kriminal makikinig sa ganyan. Sabi ni Bios Delta. Correct! Nagsasalita kasi sila na as if, nagsasalita kasi sila as if mapapakiusapan mo yung taong addict. Diba? Kung kayang pakiusapan ng family members, yung family member nilang addict, di sana wala tayong problema sa droga. And you do not understand the unspeakable crimes committed, embarrassing crimes committed by a family member na addict. Nagnanakaw sa tatay, sa nanay, diba? Nang-rape ng family member din. Tingin ninyo kung mapapakiusapan yan? Tingin nyo magkakaroon tayo ng problema sa drugs? Diba? Ganun ka-stupid yung mga anti-Duterte. You do not understand the problem. Pero you want to decide for us. Hindi nyo naman naiintindihan yung problema and you do not offer a solution. Diba? Pinapatay ang nanay mismo, sabi ni Jules Hitoa. Correct. Lola, nire-rape. Bata, nire-rape. Sanggol, nire-rape. You do not talk about the unspeakable crimes na ginagawa ng mga addict. But you want to decide for us. Ayun. Sabi, pero Miss Joey, marami rin ang pamilya ng addict na sobrang pasalamat kay PRRD dahil natulungang magbago yung addict na kamag-anak nila. Correct! Yun nga yung point ko eh. Kaya nga yung mga galit na galit sa war on drugs. Dahil maraming namatay, maraming ineme, ganyan-ganyan, maraming yung mga galit na galit sa war on drugs. Gano'ng karami yung sinasabi ninyo na naperwisyo ng war on drugs versus yung sa nakinabang ng war on drugs. And this is quantifiable because when PRRD stepped down as president in June 2022, 80% of Filipinos agreed that PRRD did the right thing for the country. So, ibig sabihin, kung mayroon mong problemado sa inyo, 20% lang kayo. Hindi kayo yung general welfare. Nandun kayo sa outlier. And you want the 20% to decide? Putang ina nyo. Naging democratic country pa tayo, tapos kung gusto nyo masusunod 20%. Again, that is disrespect to us who consciously made this decision that this is how we want our country to be handled. Diba? So, yun yung point ko. Yung mga taong weak, and there's nothing wrong with being weak, yung hindi makapag-decide, yung hindi makapagawa ng mga hard decisions. You cannot teach us your politics. You cannot teach us your politics. Putang ina mo rin daw. Sabi niyang ganun. Mura ka lang ng mura, go lang. Murahin niyo ako, 20% lang naman kayo eh. 20% lang naman kayo, hindi masaya eh. Maingay lang kayo eh. Bastos talaga kayo. Tanggalin si Alice Guo, ikaw ang bastos. Nakikipag-usap ka nga sa amin dito, hindi mo kayang i-present yung identity mo eh. Laban na laban ka sa politika? Pag kasi hindi mo kayang ilabas ang pagmumukha mong putang ina mo ka? Mumurahin mo ako? Gusto mong makipagmurahan fiesta sa akin? Ako may mukha, may pangalan, tas ikaw wala? Diba? Tang ina mo. O ngayon, anong ribat mo sa akin? Bobo ka, tang ina mo, putang ina mo, ganyan-ganyan. Anong ribat mo dyan? Ako haba-haba ng explanation ko, pagkatapos ikaw, yan lang ang ribat mo sa akin? Umayos-ayos kayo, Diyos ko, mga tanga, mga bobo, mga walang alam, mga bayad ng NED. Laban na laban, pero mga tatanga-tanga. And if your age is 25 years old pababa, malamang pakasitive ka pa sa HIV. Sabi ko nga,
Kayong mga tanga, kasi kayo yung mga gumagawa ng mga second account, hindi nyo kaya i-present ang mga sarili ninyo, hindi nyo kaya i-present ang mga identity ninyo, kayong mga bata kayo, kung 25 years old kayo pababa, turuan nyo muna yung mga sarili ninyo na gumamit ng kondom. Hindi nyo nga alam kung paano makipagkantutan ng tama, tuturuan nyo pa kami tungkol sa politics? Shut the fuck up and sit down. Wala kayong alam. Wala kayong alam. Saka kayo makipagbasagan ng mukha sa akin kung meron kayong mukha. Kung wala kayong mukha, sit down. Talk to your friends of same age and inform your friends to use condom. Yan ang unahin ninyo. Baka hindi kayo umabot ng 2028 dahil yung mga barkada ninyo patay na dahil sa HIV. That's a more urgent problem. Bago nyo kami turuan sa mga politics ninyo, turuan nyo muna yung mga kapwa ninyo kung paano makipagtsuktsakan ng tama. Ngayon, hanggat hindi nyo kayang gawin yan, hindi kayo pwedeng makipagbardagulan sa amin sa politics. You cannot even handle your sex life properly. Tapos tuturuan nyo kami kung paano mag-handle ng bansa. Kasi Miss Joey, yung mga unipink parasites na yan, they always think they have higher moral standards than us. Wish for us to get killed or die dahil deserve natin yan. Utterly bullshit, mga unipinks. Totoo. Tapos sila yung merong HIV. Ano eh? Sila yung nagmo-moral high horse. Tapos sila yung multiple partners may HIV. And that's what the data says. Yun yung sinasabi ng data. Mga bagets ang merong HIV. 500% increase in HIV for age bracket 25 years old down to 18 years old. So if you belong to that age bracket at makikipagbardagulan ka sa amin, sit down. There is a more pressing issue that you have to address, and that is teaching your same age bracket to practice safe sex. Yan ang unahin ninyo kaysa gumawa ng mga alter account, kaysa maging troll. Well, there is DOH data. In fact, noong June 2025, naglabas si Teddy Herbosa, the Secretary of Health, wanted to treat it as a national health emergency. 'Di ba? So there are facts. I-google nyo lang yan. Totoo yan. Miss Joey, alam nila tama tayo and they don't have data to support their claims. Karamihan sa DDH puro lock profile at walang mukha. Kaya nga pag gusto mo ng jowa, kailangan mo na hinga ng health certificate, health card, free ba siya sa HIV? Kasi ngayon delicates. Correct. At saka pag magjojowa kayo ng bagets, pagka magjojowa kayo ng bagets, you really have to check. Like I said, 500% ang increase ng HIV sa age bracket 25 pababa. Imagine that. So kung ngayon magjojowa kayo ng 25 years old pababa, dude, kailangan masigurado ninyo na walang sakit yan. Ganyan yung mga LGBTQIA na woke sa Teen X, we own our bodies. Kaya pala di nagpapatingin, mga animal talaga, pinulitika pa rin kahit kalusugan. Ayan nga kasi yung mentality na ganyan, na parang feeling nila hindi sila tatablan ng sakit, feeling nila pwede nilang gawin ng kahit ano kasi katawan naman nila yon, ganyan-ganyan. Buti ba sana kung nagjajakol ka lang forever, wala kang dinadamay na iba. 'Di ba? Kaso nakikipagtsuktsakan ka kung kani-kanino eh. 'Di ba? Kung nagjajakol lang siya, nagsasariling sikap lang siya all the time at hindi siya nagkakalat ng AIDS, so pwede yun. 'Di ba? Gawin mo lang ng gusto mo sa sarili mo. Pero kung makikipagtsuktsakan ka kung kani-kanino, that's a different story. 'Di ba? You cannot just say your body, your rules, ganyan-ganyan kasi meron ka mapapahamak na iba. Lalo na kung kunwari may sakit ka. Pagkas hindi mo i-disclose sa iba. So hindi po pwede yun. Sabi ni The Togethers Club, Joey, wag mo kaming iwan mga taga Luzon. Ilipat na din kami sa Davao, Mindanao. Well, kaya nga dapat tayo ay kumilos sa Luzon.